nakaimik. Nakita na pala nito si Ken. Hindi ko pa kasi formal na naipapakilala si attorney sa mga kaibigan ko at tanging si Mika pa lang. Ate Grace! Niyugyug ako ni Hana. Diyos ko, ano ba sasabihin ko? Hindi ko pwedeng sabihin na nakikipaghalikan na ako kay Lester nang hindi naman kami. Baka pagsasampalin ako ng mga ito sa aking kalandian. Magsinungaling na lang kaya ako. Diyos ko, baka kidlatan ako ng langit. Grace, si Aryan. Bahala ka na, Lord. Para lang hindi ako pagchismisan. Sorry po, bawi na lang po ako next life. I-kissed other woman. Napayuko ako sa sobrang hina ng aking boses. Feeling ko tuloy ay itatapon na ako sa dagat-dagatang apoy. Sinabi ko pang other woman pero ako lang naman iyon. Tama na yan, Grace. Tama na sa kahibangan mo sa kanya. Hindi mo siya deserve. Sa ganda mong iyan, dapat hindi ikaw naghahabol. Ang dami-dami mong maliligaw pero hindi mo pinapansin at doon pa talaga sa isang playboy. Naku, kung hindi lang kapatid ni Mika iyon ay baka ipinakulam ko ng doktor na iyon. Galit na salita ni Aryan. Hindi naman bago sa akin kung ganito na lang magalit ang kaibigan kong ito kapag si Lester na ang pinag-uusapan dahil alam nila ang pagiging babaero nito. Kaya nga madalas akong pagalitan ng mga kaibigan ko dahil nababaliw na ako sa isang tulad ni Lester na walang ibang ginawa kundi ang magbilang ng babae. Malay mo, te, makakita ka ng bagong inspiration sa China. Pwede din yung gwapong chinito na naghatid sa'yo. Sanggol pa naman yun, di ba? Singit ni Hana. Hindi ko magawang sumagot. Matapos kong makipaghalikan na parang wala nang bukas kay Lester ay hindi ko maisip na magkakagusto pa ako sa iba. Lalo nang ayokong may ibang taong hahawak sa akin dahil para lang kay Lester ako. Sa kanya lang ako. Kabaliwan man pero hindi ko magawang isipin na sa ibang lalaki ako magkakagusto. Hindi. Ayoko. Diyos ko po. Ayoko nang madagdagan ng kasinungalingan ko pero ayokong ipahamak si Lester. Mabuti na lang at natutunan ko mula nung bata pa ako ang manatiling tahimik kapag hindi ko na kayang magsalita dahil sa sitwasyon. Hindi tama na palaga kong magsisinungaling para takpan ang sarili ko. Kaya mas pipiliin ko na lang ang tumahimik at maging kalmado kahit sa kaloob-looban ng utak ko ay gusto nang magsalita ng totoo. Kumain ka na, Grace, para may lakas ka sa biyahe niyo. Siguro nga, kailangan ko mag-move on. Mahina akong salita na feeling ko ay ako lang ang nakarinig. Ganyan nga, Grace. Malakas na salita ni Aryan. Narinig pala. Mag-iingat ka, Ate Grace, sa pupuntahan mo. Mamimiss ka namin. Malambing ang boses ni Hana. Lumingon ako sa pinakabunso namin dito sa bahay at ninitian ito. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong mamimiss ko rin silang lahat. Kaano ka ba katagal maglalagi doon? Tanong ni Aryan. Hindi ko pa alam. Depende pa kasi sa sitwasyon. Pero hindi naman ako magtatagal sa bansang iyon. Totoo iyon. Ingat ka doon, Grace. Umuwi ka na maganda at fresh. Natawa ako at si Hana. At ikaw, Hana, saan naman ang punta mo? Bakit may dala kang maleta? Tanong ni Aryan kay Hana. Nakaramdam ako ng konting ginhawa. Mabuti na lang at si Hana naman ang tinatanong ngayon at nabaling sa kanyang atensyon. Ngayon ako susunduin ng driver ng estudyante ko, mga te. Sagot ni Hana habang kumakain. What do you mean, Hana? Pagtataka ko dito. Mukhang late na ako sa balita tungkol sa mga kaibigan ko dahil sa sobrang pagkabisi ko sa buhay. Magiging yaya siya sa kanyang estudyante. Si Aryan ang mabilis na sumagot. Kinuha palang personal tutor itong si Hana habang bakasyon pa. Hindi na rin lugi dahil sobrang laki ng offer at isang buwan lang naman niya iyong gagawin dahil kukunin na rin ang estudyante niya pagbalik ng ibang bansa. Magandang sideline nga iyon. Hindi naman nagtagal ay natapos na kaming kumain at si Aryan na naghugas ng aming pinagkainan. Pagbalik ko talaga ay maraming pasalubong akong iuuwi para sa mga kaibigan ko. Nakarinig kami ng busina sa labas ng bahay kaya napatayo ako. Kahit si Hana ay ganun din ang ginawa. Simple lang ang suot nito, tanging white long sleeve na nakatuck-in sa jeans at flat shoes. Nakalugay din ang mahabang buhok nito at kahit simple lang ay lumalabas ang kagandahan sa mukha ni Hana, kahit na may suot na malaking eyeglass. Wow, sinong mayaman naman ito? Biglang sulpot ni Aryan. Isang Lamborghini ang nakahinto sa harap ng aming bahay. Hindi naman ito kay Kendall, isang Vios ang gamit nito pero bago naman. Sundo mo ba yan, Hana?
Tanong ko kay Hana at napalingon dito. Hindi, baka sa'yo yan. Sagot nito na mukhang nagtataka din. Umiling ako. Hindi ganyan ang kotse ni Ken. Sabay-sabay kaming tatlo na napalingon sa lumabas na malaking tao sa Lamborghini. Napakunot ang noo ko sa lalaking balbasarado na napakalaki ng pangangatawan. Para siyang isang may-ari ng isang asyenda dahil sa mahaba nitong buhok na lagpas hanggang balikat. He looks familiar at hindi ko matandaan kung saan ko ito nakita. Oh, kamukha niya si Ken Yaman. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Hana at mabilis na napakapit sa braso ni Aryan. Wow, akalain mo yun? Siya na pala ang driver mo, Hana. Salita ni Aryan na mukhang kilala ang malaking tao na gwapo pa naman at malakas ang dating. Sino yan? Hindi ko napigilang itanong. Mabilis na nakalapit sa amin itong malahiganteng gwapo at ngayon ay nasa harap na namin tatlo. Seryoso ang mukha nito at parang nakakatakot. Diretso ang tingin nito kay Hana na mukhang inosente. May kabukha itong sisiyan. Mahinang bulong ni Aryan. Si Ken Yaman. Aryan. Sagot ko na mahina din. Exactly. Magsasalita pa sana itong si Aryan nang may isang boses kaming narinig sa kung saan na agad din namin ikinalingon. Isang matangkad at malaking katawan ng isang lalaki ang naglalakad na mula pa sa kabilang bahay. May bago na pala kaming kapitbahay. What's up, TL? Salita ng lalaki na ang mata ay nakatingin sa lalaking tinawag na Sian ni Aryan. Nagkibit balikat lang ang pangalang Sian at nag-fist bump silang dalawa. Sino naman ito? Bakit may mga gwapo ngayon? Pagtataka ko. Si Alex yan, te. Bagong kapitbahay natin. Sagot ni Hana sa mahinang boses. Nag-usap ang dalawang malahiganteng tao sa aming harapan na hindi naman namin maintindihan dahil ibang lengguwahe ang kanilang pinag-uusapan. May lahing foreigner ba itong dalawa? Tanong ko. Maybe. Tipid na sagot ni Aryan. Maya-maya pa lumapit ang pangalang sa Sian at walang salita na kinuha ang maleta ni Hana. Tumango lang ito sa amin dalawa ni Aryan. Parang ang mahal ng ngiti ng taong ito. Parang bawal kang gumawa ng mali kundi hindi ka na mabubuhay kinabukasan. Umalis din ito sa aming harapan at inilagay ang maleta sa compartment ng mamahaling kotse nito. Nakita ko na pasimpleng lumapit sa likuran si Alex kay Aryan. Sabay kaming napatingin sa isang kotseng pamilyar. Si Ken na iyon. Lumabas ito at sobrang gwapo itong lumapit sa akin habang nakangiti. Andito na ang sundo mo. Bulong sa akin ni Aryan. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang hatakin si Hana ni Sian na mukhang madilim ang muka. Napanganga na lang din ako nang bigla na ring daklutin ni Alex sa braso si Aryan. Diyos ko, ano nangyayari sa mga ito? I'm sorry ko pinaghintay kita. Nagkita pa kasi kami ni Attorney De La Cruz. Where's your luggage? Tanong ni Ken. Kinuha ko sa gilid ang pink luggage ko. Mabilis naman na kinuha iyon sa akin ni Ken para ilagay sa kanyang sasakyan. Nagulat kaming dalawa ni Ken sa malakas na boses ni Aryan. Hey, ano ba? Bitiwan mo nga ako, Kurimaw! What's happening? Pagtataka ni Ken na napatingin din kay Aryan at Alex. Hindi ko rin alam, pero hayaan na lang natin sila. Baka malate pa tayo sa flight natin. Salita ko kahit nagtataka din sa mga nangyayari sa mga kaibigan ko. Mauna na kami ni Ken. Baka mahuli pa kami sa flight. Alanganin kong salita. Hindi ko alam kung narinig ba ako ng kaibigan kong mukhang galit kay Alex na malaking tao pa man din. Hawak ni Ken ang luggage ko at tinawakan niya ang kaliwang kamay ko para alalayan. Napaka-gentleman talaga nitong si Ken. Naglakad na kami malapit sa kotse nito. Inilagay na ang gamit ko sa kanyang compartment. Pinagbuksan din ako ni Ken ang pintuan at nang aakmang papasok na ako ay narinig kong tinawag ako ni Aryan. Humarap ako kay Aryan at mabilis niya akong niyakap ng mahigpit kaya ginantihan ko ito ng mahigpit na yakap. Be safe, Grace. Tawagan mo kami pagdating mo doon. Lalo na kung may mangyaring hindi maganda sa iyo doon. Maghihintay lang kami sa tawag mo. May halong concern ang boses ni Aryan. No worries, Aryan. Masaya kong sagot. Ngayon pa lang ay naluluhan na ako. Patakbong lumapit din si Hana. Ingat ka, Ate Grace. Mahigpit na niyakap din ako ni Hana at niyakap ko rin ito ng mahigpit. Mag-iingat kayo, Grace. Ikaw, Ken, ingatan mo si Grace, ha? Salita ni Aryan. I will. Nakangiting sagot ni Ken sa aking kaibigan. Sabay kaming napatigil ni Ken nang bigla na lang nasumulpot sa Alex at walang paalam na binuhat nito si Aryan at mabilis na lumayo sa amin.
Pero napanganga na rin ako ng parang sakong bigas na binuhat ng isang braso si Hana ng lalaking sisiyan na mas matindi ang laki ng katawan. Grabe, totoo ba itong nakikita ko? Salita ko dahil sa matinding pagkagulat. Sa tingin ko ay mga boyfriend nila iyan. Ganyan talaga mga lalaki. Gusto nila ay kanila lang ang minamahal nila. Possessive. Sagot din ni Ken. Wala na akong nagawa nang pinapasok na ako ni Ken sa loob ng kanyang sasakyan. Kumaway na lang ako sa aking mga kaibigan at ngumiti ng alanganin. Hindi naman nagtagal ay pinaandar na ni Ken ang sasakyan at umalis na kami. Hanggang ngayon ay medyo shock pa rin ako sa mga kaibigan kong iyon. Hindi ko akalain na may mga jowa na sila nang hindi ko pa nalalaman. Ganito na siguro ako kabisi dahil wala na akong alam sa love life ng mga kaibigan ko. Nitong isang araw kasi ay nalaman ko lang din na kinuha si Tanya bilang personal nurse ng isang mayamang lumpo. Hindi ko pa siya nakakausap. Siguro sa susunod ay makakachismisan ko din ng mga kaibigan ko kahit nasa ibang bansa ako. Habang nasa biyahe ay tinawagan ko na si Tito Robert at Tita Melvie. Ayos lang na hindi na nila ako maihatid. Basta pagdating ko doon ay dapat ay tawagan ko agad sila. Kahit si Mika ay napatawag na lang sa akin. Nagmamadali pala itong umuwi ng bahay para magkita pa kami pero hindi na kami naabutan ni Ken. Pasasalubungan ko na lang sila sa aking pagbabalik. Pagdating namin sa airport ay may taong kinausap si Ken. Yun ay kakilala ni Attorney De La Cruz para kunin ang sasakyan ni Ken. Ipapagrab na lang daw ni Ken iyon para kahit papaano ay mapakinabangan kaysa ang matambak lang sa garahe at kalawangin lang ang makina. Nainis ako ngayon dahil hindi pala kami magkatabi ng seat ni Ken. Ang buong akala ko ay magkatabi kami dito sa loob ng airplane. Nasa bintana ako malapit at may isa pang bakante sa kanan ko at kasunod ay ang seat number ni Ken. Maski si Ken ay nagtaka pero hindi na nakipagtalakan sa staff si Ken kahit na gustong gusto kong magreklamo. Dahil upuan lang naman daw iyon. Pero nakakainis pa rin. Ang awkward lang kasi kung mag-uusap kaming dalawa ni Ken ay kailangan pang marinig ng nasa gitna. That's not a big deal, Grace. Ang importante ay ligtas tayo makakarating. Magaan na salita ni Ken. Pampalubag loob sa kalooban kong naiinis. Habang naghihintay pa ng ibang pasahero ay naglagay ako ng earphone sa magkabilang tenga ko. Inilagay ko rin sa aking batok ang una na malambot na umabot hanggang sa leeg. Isunuot ko na rin ang makapal kong cardigan na umabot ang haba hanggang sa aking tuhod. Tahimik lang ako dahil si Ken ay may kausap sa kanyang cellphone na Mandarin ang salita. Pumikit na lang ako habang pinapakinggan ang kanta ni Mandy Moore. Naramdaman ko ang pag-upo sa aking katabi na mukhang bagong dating lang. Hindi na ako nag-abala pang dumilat dahil hindi ko naman iyon kilala pero tumama ang binti nito sa aking tuhod. Naamoy ko ang kanyang pabango na pamilyar. Ayokong dumilat dahil marami naman sigurong ganoon ang amoy lalo na kung rich kid ka. Hindi naman nagtagal ay nagsalita na ang flight attendant dahil lilipad na ang aming sinasakyan. Ang estimate kong oras ng flight namin ay 4 na oras lang naman mula dito sa Manila hanggang Shanghai, China. Nakapagbanyo na rin naman na ako. Gusto ko lang ay matulog habang nasa biyahe. Hindi ako sanay sa panay ang kain kaya panay ang punta sa banyo. It's a big no-no for me. Makakapaghintay pa naman ang mga iyon. Itutulog ko na lang talaga ito dahil super puyat ako dahil kay Lester. Si Lester, kumusta na kaya siya? Namimiss ko na siya ngayon pa lang. Napadilat na lang ako nang naramdaman ko na umaangat na kami. Napatingin ako sa bintana kaya napasilip ako para tingnan ang lawak at ganda ng Maynila na kahit puro building at pollution ay maganda pa rin namang tingnan. Napangiti na lang ako dahil paliit na ng paliit ang mga nakikita ko dahil puro kulay blue na ang lahat dahil sa kulay asul na dagat. Wala sa loob na napatingin ako kay Ken. Mukhang nakatulog agad dito. May inilagay itong mask sa mata. Hindi ko na lang ito gagambalain dahil mahaba-haba din ang oras ng aming lalakbayin. Agad na nagsalubong ang kilay ko sa aking katabi ngayon. Lalaki ito at balot na balot ang katawan. Base sa laki ng katawan nito at taas ay mukhang may lahing foreigner ito. Kung si Ken ay matangkad na pero itong katabi ko ay sobrang lapad at laki ng katawan. Naka-face mask ito ng kulay itim at may sunglasses pang suot kahit wala namang araw. Nakasuot ito ng jacket na may hood kaya wala akong makita sa kanyang muka maski buhok nito. Naka-full black ito bukod sa jacket at pantalon na maong. May suot pa itong gloves kaya hindi makita ang kulay ng balat nito. Napababa ang tingin ko na umabot pa sa suot nitong boots na leather. Ang weird naman ng taong ito.
Masyadong tagong-tago. May pinagtataguan siguro itong utang kaya takot na may makakita sa kanya. Or baka may sakit sa balat at naiiyang ipakita sa mga tao. Napaayos ako ng pagkakaupo at isiniksik ang sarili ko sa tabi ng bintana. Mahirap na mahawaan ang galis dito. Sa puti at flawless kong balat ay hindi naman ako papayag na mapadikit sa taong ito. Muli ay ipinikit ko na lang ang aking mata. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako na komportable ng aking ulo sa pagkakasindig sa kung kanino man na dibdib na iyon at may naaamoy akong mabango. Agad na napakunot ang noo ko at na-realize ko na lang na nakadantay ang ulo ko sa dibdib ng lalaking nasa akin tabi. Oh my God! Mahina akong bulong at dali-dali akong umayos sa pagkakaupo at isiniksik ang sarili sa bintana. Napatingin ako sa aking tabi na mukhang hindi nakaramdam ng kahit na ano dahil hindi ito gumagalaw. Nakakahiya lang. Paano nangyari iyon? Hindi ako malukot matulog pero bakit ganito ang nangyari? Napatingin ako kay Ken na ganoon pa rin ang posisyon at mukhang hindi pa rin gumagalaw sa kanyang pagkakaupo. Muli kong ibinalik ang pagkakatingin ko sa lalaki na sa akin tabi. Nakakainis itong tingnan sa totoo lang. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa kakatingin nang may panghuhusga nang bigla na lang lumingon ang lalaki sa akin. Shit, dali-dali ako napabaling sa bintana at bigla akong kinabahan. Nahuli pa ako nitong nakatingin sa kanya. Wish ko lang ay hindi niya nalaman na nakatulog ako sa kanyang dibdib. Hindi pa man nagtatagal ay nakaramdam ako ng panunubig. Diyos ko naman, kinabahan kasi ako dito sa katabi kong mukha namang may galis. Ayan tuloy naiihi pa ako. Kahit alanganin na dumaan sa akin tabi ay wala naman ako magagawa. Alangan namang mamatay ako dito sa pagpipigil. Tinanggal ko ang unan sa aking batok at hinubad ko rin ang cardigan. Tanga ang shoulder bag lang ang isinukbit ko sa aking balikat dahil nandito ang lahat ng pera at cards ko. At mahalagang bagay na hindi pwedeng mawala, pati na rin ang phone ko. Excuse me? Mahina ako salita at tumayo na nang wala akong pakialam kung tumingin ito sa akin o hindi na. At least nag-excuse ako. Kahit ayoko mapadikit sa lalaking galisin ay no choice naman ako kundi ang mauntog ang maputi kong tuhod sa binti nitong mahaba. Pwedeng padaan? I mean, please, excuse me? Napagalaw ito at kahit hindi ko nakikita ay alam kong tumingin ito sa akin kahit hindi ko tingnan. Pero ang loko ay hindi man lang ako binigyan ng daan. Baka hindi nakakaintindi ng English ito. Tagalog kaya or Chinese. Diyos ko, kahit half Chinese ako ay wala akong kaalam-alam sa kanilang salita bukod sa Woai ni. Chris? Napalingon ako kay Ken na ngayon ay nakasilip sa kanyang mask. Naiihi ako kaso hindi ata ako maintindihan ng taong ito. Hindi ko alam kung bungol ba or what. Mahina akong salita na alam ko namang narinig ni Ken. Sa tingin ko naman ay naririnig ng galisin na ito, hindi lang ako naiintindihan. Umayos sa pagkakaupo si Ken at nagsalita ng Mandarin sa kanyang katabi. Kahit hindi ko makita ang reaksyon ng lalaki, ibinigyan naman niya ako ng space. Thank you. Simangot na ani ko. Nang makaalis ay dire-diretso na ako naglakad patungong lavatory o tinatawag na comfort room. Mabilis lang akong nagbanyo at pagkatapos ay naghugas ng kamay at napatingin ako sa malaking mirror. Mabuti naman at maganda pa rin ako. Wish ko lang hindi ako mahawaan ng galis ng katabi ko. Nakakainis eh. Bakit pa kasi yun tumabi sa amin ni Ken? Pagbukas ko ng pintuan ng banyo ay halos mapasigaw ako sa gulat dahil isang matangkad at malaking katawan ng lalakang nasa harap ko mismo. Andito rin itong si Galisin. Kahit hindi ko nakikita mukha nito ay tsak, mas lalong sasama ang mukha ko kapag makita ko ito. Ayoko manlait pero kanina pa kasi akong naiinis dito. Excuse me? Yumuko ako at naglakad na nang wala akong pakialam kung nabunggo ko na ang katawan nito. Paharang-harang eh. Masikip na nga ang daan, ang laki pa ng katawan nito. Nang maglakad ako pabalik ay gising na gising si Ken. Wala na ang mask sa mukha nito. Napalingon agad ito nang makita ako. Tumayo agad ito para makadaan ako at makaupo. Are you okay? Tanong agad ni Ken sa akin. Ha? Oo naman. Why? Pagtataka ko. Hindi ito sumagot bagkus lumingon ito sa may dulong bahagi kung saan ako nagtungo. Umiling si Ken. Nothing. No, malikmata lang siguro ko. Salita nito at umayos ng pagkakaupo. Maya-maya pa ay dumating na ang lalaking Galisin. Seryoso na ang mukha ko at sinuot muli ang cardigan. Napatingin ako sa oras. May 2 oras pa pala kaming lumilipad kaya itutulog ko muna. Sayang din ang oras. Do you want a coffee or tea?
Tanong ni Ken sa akin. Napalapit tuloy ako ng konti sa aking katabi para marinig ako ni Ken. Water na lang. Sagot ko. Okay. Hindi pa man ako nakakagalaw ay nakita kong umusod sa akin tabi itong galisin. Alam kong malaki ang katawan nito kahit nakasuot ng jacket pero bakit parang nananadya na dumikit sa akin? Gusto ko sanang tarayan pero hindi naman ako ganoong klaseng babae. Inignora ko na lang at umayos ng pagkakaupo. Narinig ko na lang na tinawag ni Ken ang flight attendant at humingi ng tubig para sa akin at sa kanya naman ay isang green tea. Nang dumating ay iniabot na ni Ken sa akin ng bottled water. Pero nagulat ako nang umangat ang kamay ng katabi kong galisin at kinuha iyon sa kamay ni Ken at ibinigay sa akin. Napaawang ang labi ko. Maski si Ken ay mukhang nagulat pero hindi na nagsalita dahil ibinigay na sa kanya ang green tea. Thanks. Tipid kong salita at ngumiti ng konti kahit gustong umikot ng eyeballs ko. Hindi ko pa man nahawakan ng bottled water nang hawakan nito ang takip noon at binuksan. Salamat. Thank you very much. Mabilis ko nang kinuha ang tubig ko at wala sa loob na ininom ko na iyon. Gentleman pala itong galisin na ito. Muli kong ipinikit ang aking mata at nagpatugtog ng love song. Sleep, my baby girl. Naramdaman ko mahinang paghaplos ng isang magaspang na kamay sa aking pisngi. Isang magaan na halik ang naramdaman ko sa aking pisngi. Gusto kong dumilat pero ayokong magising at baka mawala ang magandang panaginip na iyon. Someone pushed my hair down to my face. Baby. Naramdaman ko ang pagyugyug sa aking balikat. Napaungol ako. Wake up, Grace. We're here. Boses ni Ken iyon. Agad ako napabalikwas. Napapunas ako sa aking bibig. Nakanganga pala ako. Nakakahiya naman kay Ken. Welcome to Shanghai, China. Nakangiting salita ni Ken na mukhang hindi inintindi ang itsura kong mukhang bruha. Ngumiti lang ako sa kanya at pasimple kong inayos ang aking buhok. Nakita kong ilang pasahero na nakatayo at nagsisimula ng maglakad para bumaba habang nagsasalita ang cabin crew. Wala na ang katabi kong galisin dahil si Ken ay tumabi na sa akin. Gusto ko mang itanong kay Ken ay naunahan naman ako ng hiya. Hindi naman namin kilala ang galisin na iyon kaya hindi na dapat nahanapin. Inayos ko na ang sarili ko at tumayo na kaming dalawa ni Ken. Pinauna niya ako at nasa likuran ko siya. Inilalayan pa ako ni Ken kaya magkahawak kamay kami. Walang mali siya iyon dahil gentleman naman talaga itong si Ken. Kahit nung unang araw pa lang na nagkakilala kami ay hindi ako nakaramdam ng pagkailang sa attorney na ito. Kahit pa sobrang gwapo nito at mabango. Hindi naman nagtagal ay nakuha na namin ang aming luggage at kumuha ng isang cab si Ken. Hindi ako nagsasalita dahil ibang lengguwahe na ang salita nila. Huminto muna kami sa isang magandang restaurant para kumain. Gabi na rin kasi at nakakagutom na. Kahit hindi familiar sa akin ang Chinese na food ay masaya kong kinakain iyon. Hindi naman ito first time na nakakain sa ganitong kainan. Hindi nga lang ganito sa sinaserve sa amin ni Ken. Matapos namin kumain ay nasa labas kami ng establishment. Nakakamangha ang bansang ito dahil sa matataas na building. Kahit gabi na ay marami pa ding tao ang naglalakad at marami ding 24 hours na kainan. Narinig ko si Ken na may kausap sa cellphone nito. Hindi ko alam kung sino iyon pero sa tingin ko ay kakilala nito. Ang ganda ng lugar na ito, Ken. Sambit ko. Yeah, I can tour with you here para makapasyal ka pa sa magagandang landmarks and tourist spots dito sa Shanghai. Sagot nito. Parang gustong pumalakpak ng magkabilang tenga ko. Oo ba? Kimo ko dyan. Sagot ko sa masayang boses. Hindi naman nagtagal ay may dumating na 3 sasakyan sa aming harapan na puro kulay itim. Nagsalubong ang kilay ko dahil talagang sa tapat pa mismo namin ni Ken huminto ang 3. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng nasa dulong sasakyan. May lumabas mula doon na isang matandang Chinese. Maputi ang buhok nito at may balbas na mahaba din na kulay puti din. Nakasuot ito ng formal attire ng mga sinaunang Chinese. Good evening, Attorney Xiaofeng. Good evening, Butler. Pagbati nila sa isa't isa sa kanilang lengguwahe. Humarap sa akin si Ken. Ipinakilala ako sa matanda. This is the daughter of Master Hua Tengjung. Lumiwanag ang mukha ng matanda at yumuko sa aking harapan. Nagulat naman ako sa ginawa ng matanda sa aking harapan. Welcome to Shanghai, Princess, the only heirs of Master. Napatingin ako kay Ken nang magsalita ito. Grace, this is Butler Shishi, the right hand of your father.
Napayuko din ako at bumati dito. Good evening, sir. Salita ko. Napaangat ang mukha ng matandang butler. Mukhang hindi nakakaunawan ng Ingles. Kaya si Ken na ang nagsalita. Hindi ko na alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Basta nakita ko na lang na naglabasan ng 4 na naka-uniformeng lalaki na mukhang bodyguards. Kinausap ito ni Ken at nagsiyuko sila sa akin. Ako naman ay sobrang ilang na ilang. Kinuha nila ang dala naming luggage. Pinagbuksan ako ng pintuan at pinaupo sa pangalawang kotse. Nagulat pa ako nang hindi nakasakay sa akin si Ken dahil nasa unahang sasakyan ito naupo. Pambihira itong si Ken. Hindi pa naupo dito sa sasakyan niya. Ang luwang-luwang naman. Salita ko. Tanging ako lang ang nakaupo dito sa backseat habang may isang driver at katabi nito ay mukhang bodyguard. Hindi naman nakakaintindi ng Tagalog ang mga ito kaya okay lang. Tinawagan ko ang numero ni Ken na mabilis naman na sinagot nito. Hello Ken, ba't naman nandyan ka pa naupo at hindi dito? Bungad ko agad. Sorry, hindi ko agad nasabi sa iyo pero para sa anak ni Master Wateng Jung lang ang sinasakyan mo ngayon. Hindi kami pwedeng makasakay aside sa driver at bodyguard mo. Sagot nito. Kahit na, may mga kidnapper pala itong dalawang ito. Malakas kong salita. Hindi naman ako natatakot kung marinig nila dahil wala silang maiintindihan. May narinig akong tumikim sa unahan kaya napabaling ang mata ko sa kanila. Narinig kong tumawa sa kabilang linya si Ken. Trust me, hindi nila gagawin iyon. Si Master Joe ang naglagay sa kanila dyan. Just relax and take a nap. Mahaba-habang biyahe pang pupuntahan natin. Sagot nito. Mahabang biyahe? Akala ko ba'y nandito na tayo sa Shanghai? Di pa ba tayo makakarating agad doon? Reklamo ko. No, 2 oras pa tayo bago makarating sa mansyon ni Master Jung. Napauwol na lang ako. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na ako kay Ken. Inayos ko na lang ang sarili ko sa pagkakaupo. Medyo masakit na sa puwet ang pagbiyahe. Gusto ko na lang ay matulog. Wala sa loob na napatingin ako sa front mirror. Kunagto ako sa lalaki naka-uniforme na alam kong bodyguard iyon. Naka-black eyeglasses ito at may suot na face mask. Parang timang naman ito. Wala namang may COVID sa amin. Sa tingin ko pero kung makatakip na mukha, akala mo may sakit. Napaismid ako. Hindi ko alam kung nakatingin ba ito sa akin o hindi. Bahala nga sila. Matutulog na lang ako. Matutulog muna ang prinsesa niyo. Alauna na ng hating gabi na makarating kami dito sa tapat ng isang malaking gate. Para akong malulula sa sobrang laki. It's an ancient mansion pero may pagka-modern din. Hindi ko alam kung ganito ba talaga kayaman si Wateng Jung or common na itong mga ganito. Sa mga kaibigan ko sa bahay ay si Mika at Lian ay isa sa mga anak ng mayayaman tao sa Pilipinas. Kaya hindi rin basta-basta ang mga mansyon ng mga ito at hindi lang iisa dahil nagkakalat sila ng mga mansyon sa buong Pilipinas at ganoon na rin sa ibang bansa. Kaming nasa average lang ang pamumuhay ay nalulula na sa ganitong klaseng mansyon. Nagtatayuan ng balahibo ko sa katawan sa totoo lang. Bumukas ang malaking gate na parang automatic. Naunang pumasok ang sinasakyan ni Ken at kasunod kami. Pagkahinto ng aming sinasakyan ay napakunot noo ako. Kahit na gabi na ay maraming Chinese men ang nakahilera na nakatayo. Nakasuot sila ng formal attire at meron ding earpiece. Akala ko dati ay sa napapanood ko lang sa mga drama ang ganitong bodyguards. Meron pala talaga sa totoong buhay. Nawala tuloy ang antok ko. Sa panahon ng pagbiyahe namin kanina ay nakatulog ako at wala namang kahinahinala. Hindi umiimik ang 2 tao na nasa harapan ko. Siguro dahil alam naman nilang hindi kami magkakaintindihan kung mag-uusap kami. Wala din ako sa mood dahil sa pagod at antok. Maya-maya pa ay may kumatok sa labas ng bintana. Agad na binuksan iyon ng bodyguard na nasa tabi ng driver. Nag-usap sila saglit at binuksan na nito ang pintuan. Tahimik lang ako nakatingin at lumabas ito at binuksan ang pintuan na nasa aking tabi. Mabilis ko sinukbit sa aking balikat ang shoulder bag at inayos ang suot na cardigan. Hindi pa man ako nakakababa ay may isang kamay ang lumahad sa akin. Hindi na ako nang inarte pa kundi tinanggap iyon mula sa bodyguard na kasama ko sa pagbiyahe. Nakaramdam ako ng pangiinit sa kamay at familiarity na may halong kuryente na dumaloy sa aking kamay hanggang sa aking katawan. Napatikim ako nang wala sa oras. Dahan-dahan akong bumaba habang inaalalayan ng bodyguard. Tiningnan ko ito dahil nakasalamin pa rin ito at naka-face mask. Kahit gabi na ay ganito pa rin ang itsura nito na tagong-tago. Sumalubong ang kilay ko. Bakit parang si... hindi. Paano naman yun makakapunta dito?
Wala ngang alam yun sa buhay ko para magpunta dito. Saka hello, busy na tao yun. Lalo at isa siyang doktor.